maraming taon ng paglilingkod, tayo ay kumilos. Tayo ay nag-aral bilang kapatiran para unawain at maisabuhay ang mga turo ng Panginoong Hesus. Sa pangunguna ng pagtuturo ng Pastor Ed Lapis ay nabuo ng husto. Nabuo ng husto ang mga pag-aaral at kaisipan tungo sa pagiging maka-Jesus o Jesusness. Sa Pilipino, ang Jesusness ay maaaring isalin sa pagiging maka-Jesus. Sa ating pagpapatuloy ng ating anniversary month, ay itatalaga natin ang ating shared reflection ngayong umaga para unawain pa ang konsepto ng Jesusness. Sa ating mensahe na pinamagatan nating ang pagiging maka-Jesus. In English, when you add the suffix "ness" to an adjective, it becomes a noun. Halimbawa, ang adjective ay truthful. Pag nilagyan mo yan ng "ness" sa dulo, magiging noun na siya. Magiging truthfulness. Or, ang ibig sabihin, pagiging totoo. Right? Gayon din halimbawa, yung quiet. Isang adjective, pero pag nilagyan mo siya ng suffix na "ness", it becomes quietness or katahimikan. Happy. Pag dinagyan mo siya ng suffix na "ness", magiging siyang happiness or kagalakan. While it is not a standard form of English, ang Jesusness, kasi nga usually adjectives ang nilalagyan ng "ness". Ang Jesus, di ba, proper noun? So, while it is not a standard form of English, in poetry, in philosophy, in sociology, and even in theology, the suffix "ness" can also be added to nouns to capture an abstract or a concept. At yan ay inobserbahan din in linguistic morphology or yung pag-evolve ng mga salita, yung science ng pag-evolve ng mga salita. Nouns with the suffix "ness" is a reasonable, creative, or poetic expression. Ang point, adding the suffix "ness" describe the distinct state of being. And so, it can be said that Jesusness is the body of concept around Jesus' teachings. Yan yung kabuuan ng katawan ng mga konsepto at pag-aaral tungkol sa mga teaching ni Jesus, about Jesus' actions, and about Jesus' advocacy. You can also say that Jesusness is the state of the essence, the spirit, or character of Jesus. We can say that Jesusness is the process of following the ways of Jesus. So dinaanan natin yan. Meron parang mga nalilito at merong mga nagsasabi, wala namang ganyang salita, inimbento lang yan. Oo, inimbento lang yan. Kasi nga, to capture the idea ng kabuang konsepto ng mga pag-aaral, ng katuruan, mga kilos at advokasya ng Panginoong Hesus, nag-imbento tayo ng salita para sumwak. O yun, morphology na naman ng salita. Sumwak doon sa terminolohiya na yon. Yan yung Jesusness. Kaya sa Pilipino, ang Jesusness ay maaaring isalin sa pagiging maka-Jesus. Yun lang naman talaga ang ibig sabihin yan. Mas lumilinaw at mas abot sa pangunawa ng marami, lalo na ng Pilipino. Jesusness is our term. It's our own term here in Day by Day to describe our dedication to study the true teachings of Jesus and follow His example. And in the absence of a better word, naimbento nga yung terminology ng Jesusness. Pagiging maka-Jesus. This analysis is only an introduction. Ito ay pangunang pagsusuri, sabi nga nila, isang pambungad na pagsusuri, sabi pa nila sa Universidad ng Pilipinas. Ang mga main question talaga natin, why should Jesusness be the central focus of our teaching? And also we need to discuss and reflect, how can we study Jesusness in a deeper, in a higher way? And we should also ask, what should we do to proceed into Jesusness? Yun ang mga mahalagang aralin. Jesusness is the focus of our teaching, of our studies, because Jesus is the Son of God. Bakit Jesusness? Kasi una sa lahat,
si Jesus ang anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, Jesus is God's representation. Jesus is God's embodiment. Jesus is God's revelation. Siya mismo at wala nang iba. Na kay Jesus. Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God. Wala naman nakakita sa Diyos. Wala naman nakakita ng lubos-lubos sa kabuuan ng Diyos. Pero kay Jesus, sabi nung verse, makikita natin yung pagka-Diyos ng invisible God. Jesus is God's expression of love and grace for all creation. Si Jesus ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos sa kabuuan ng kanyang pag-ibig, sa kabuuan ng kanyang biyaya para sa lahat ng nilikha. God can always express His love from heaven. Dahil all-powerful siya, right? Ang Diyos ay ubod makapangyarihan, dakila, sinasabi natin yan, kinakanta natin yan. Pero imagine ninyo, through Jesus, mula sa kataas-taasang kalangitan, siya ang umabot, siya ang nagkatawang tao, siya ang nag-adjust sa pagiging tao natin to express His love and grace. Yun pa lang, ang laking message na. Colossians 2:9, for in Christ lives all the fullness of God in a human form. So why do we study Jesusness? Why is Jesusness the center of our teaching? Because Jesus is the embodiment, the representation, the fullness of God in human form. Studying Jesusness in a deeper and higher way should therefore lead us to understanding that Jesus manifests God not just as an individual person, but Jesus embodies God in essence. Kinakatawan ng Panginoong Jesus ang Diyos, hindi lang bilang isang individual na tao. Hindi lang dahil siya yung tao na taga-Israel, ipinanganak ni Mary, tatay niyang dito sa lupa si Joseph, etc., etc. Hindi lang yung details niya bilang tao ang may kapahayagan. Ang mga katuruan, ang mga essence na itinuturo ni Jesus, nandun mismo yung pahayag ng Diyos. Kaya, inaaral natin hindi lang yung tao, pero yung kabuuan ng kanyang mga teachings and advocacies and ministries. Bakit? Kasi, think about it, mga kapatid. Pag-isipan natin mabuti ito, kasi minsan lang natin dalawin itong mga theological points na ito. Mula pa sa simula, wala pa yung person na Jesus. Wala pa yung tao na Jesus. Nandoon na yung essence ni Jesus. Bago naging Jesus, yung person na Jesus, ano siya? Wala pang person. Pero nandun na siya. Nandun na yung Word. John 1, verse 1 to 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Wala pa ang nilikha, wala pa ang mundo, wala pa ang planeta, ang mga hayop, ang nature, wala pa ang universe, wala pa ang lahat ng creation. Before everything began, in the beginning, the Word was already there. Kaya again, tinutukoy natin na hindi lang yung person yung inaaral natin. Hindi lang yung Jesus the person, pero yung kabuuan ng essence ni Jesus. We don't just study the trivias about Jesus as a person. We give great value on the teachings and the advocacies of Jesus. Higit doon sa usapin na saan siya pinanganak, ang mas dapat nating pag-usapan, bakit nga ba ipinanganak ang Panginoong Hesus? Bakit nga ba siya nagkatawang tao? Kaysa pag-usapan yung, sino yung nakapako sa krus? Desensitize na yung mga bata Pag may nakitang nakapako sa krus, si Jesus. Pero di ba ang mas dapat pag-usapan, bakit ba siya ipinako sa krus? This is why we study Jesusness. Para alamin si Jesus. At higit pa riyan, para maisapuso ang pagiging maka-Jesus. Yun ang goal. Hindi lang yung facts and trivia na sinasabi sa Bible. John chapter 1 verse 4, the Word gave life to everything that was created, and this life
brought light to everyone. Hindi lang yung nabuhay siya, naging tao siya, ang lagi nating pagtutuunan ng pansin, it's that light that Jesus gave to everyone. Hindi lang yung trivias and facts. Maraming tao, sa totoo lang kasi, ang hindi na makakakilala kay Jesus as a person. Hindi na nila malalaman yung mga detalye, facts, and trivia about Jesus as an individual person. Maaari kasing nasa malayo silang lugar. Maaari ring nabubuhay yung ibang mga tao sa napakakaibang mga konteksto. They may live in a very different context. They may live in a very different reality na maraming restriction. Paano kung sa Kabul ka ng Afghanistan nakatira? Paano kung magba-Bible study ng talagang detalyado? Maaring di na nila makita yung mga facts and trivias about Jesus as a person. And they may not even have the time and the life. Paano yung mga bata na nagkasakit at gumraduate ng napakaaga? Di na sila nagkaroon ng time and life to study it. Maraming tao hindi na makikilala, malalaman yung detalye ni Jesus as a person. Pero maraming tao ang makakakilala sa katangian ng pagiging maka-Jesus. So maaaring di nila kabisado yung saan pinanganak, anong date, sino ang tatay ni Jesus, sino ang nanay niya. Pero makikilala at maaabot nila yung turo na magpakabuti ka, magmahal ka, magpatawad ka. Yun makikilala nila ng gusto. They may not learn and know about the biography of Jesus, but they can learn what Jesus is all about. And what Jesus is all about? He is all about love, grace, goodness, forgiveness. Jesus is about life. Yun, madaling-madali, accessible na pag-usapan at pag-aralan ng lahat. Ngayon, pwedeng magtanong yung iba, di po ba kaya nga po may mga missionaries at saka mga missions, kaya sila ipapadala doon sa mga hindi natin naaabot, hindi natin nararating. Mga kapatid, pag-isipan nyo naman, paano nga kung di sila makarating? Paano kung makarating nga sila, kaso nagkasakit sila pagdating doon, tapos namatay? So hindi nila nagawa yung dapat nilang gawin, pero nakarating sila. Paano kung nakarating nga, kaso ang itinuro naman, fear, guilt, walang katapusang need for atonement, ang lagay, sorry na lang, impyerno bagsak mo. Better luck next time. Ganun na lang ba? Sa tingin nyo, ganun kababaw ang Diyos? Sa tingin nyo, ganun kalupit ang Diyos? Na pagka hindi ka naabot, sorry na lang? Of course not. Of course not. John 8:12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ang sinasabi ni Jesus dito, yung sundan nyo ako not just as a person. Kasi paano mo siya susundan ngayon? Wala naman siya dito. Ang sinasabi niya yung sumusunod sa aking kagawian. Yung sumusunod sa aking mga tinuturo. Yung sumusunod sa aking mga ina-advocate na dapat nyong gawin. Yun ang sundan nyo. When you do that, when you follow Jesus that way, or when you follow Jesus-ness, you have that light. Seek and live out the essence of Jesus, rather than just learning facts and trivia in Bible verses. Hindi lang yan paramihan ng alam ng mga Bible trivia. Ang point natin sa pag-aaral ng Jesus-ness, live out, seek out the essence of Jesus. Yun ang talagang mahalaga. So, how do we proceed in following Jesus into Jesus-ness? Kasi in Jesus-ness, we follow the light, right? We learn the way of love, right? We walk the path of love and grace. Yan yung general idea. So paano nga? Anong gagawin natin? Paano po ang gagawin ko ngayong gusto ko pong mag-commit dyan. So what do I do? Ano po ang simulain ko? First time ko pong umattend. Marahil first time nyo umattend dito. First time nyong narinig yung ganitong elaborated na study on Jesus-ness. So what do you do? Ano ang gagawin nyo? Ang aking imumungkahi na simulain, let's relearn the ABC of Jesus-ness. A stands for accept God's grace. Tanggapin mo sa puso mo
tanggapin mo sa buhay mo ang grace ng Panginoon. Grace is a very deep concept. Kung tutuusin, kaya natin bumuo ng series ng study about grace. Pero ito muna yung mga ating gustong puntuhin dyan. God's love cannot be earned by human effort. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo naman yan pwedeng ma-receive, matanggap dahil meron kang ginawang tama. Walang able na gumawa ng kahit na ano para i-deserve yung love ng Panginoon. Kaya alam nyo nangyari, ang Diyos na nga ang nag-adjust. Yun yung binabanggit natin kanina, from langit, from kataas-taasang Diyos, siya na yung bumaba. Siya na yung umabot. Yun ang grace. Naririnig natin sa mga turo, grace kasi di ba it's a gift that you do not deserve. Yes, it's a gift that you do not deserve. Pero paano kung pwede mo naman palang bilhin yung gift na yon? Kaya mo naman pala on your own. Eh di kung di ko deserve, bibili na lang ako ng sarili ko dun sa gift. Pero pag sinabi nating grace, it is something you do not deserve and it is also something that you cannot attain by yourself. Hindi mo kaya kahit anong gawin mo. Kaya yung nagbibigay na ang nag-adjust. Siya na yung umabot. Tanggapin mo yon. What you need to do is to accept it gratefully and graciously. Alam mo yung binibigyan ka ng isang tao, alam mo wala ka namang ginagawa, ba't mo binibigay sa akin to? Para sa'yo talaga yan. Ang mahal-mahal yan, bakit mo nga sa akin binibigay? Wala, gusto kitang i-bless. How would you feel pag ganon? Di ba? Thank you naisip mo ko. Di ba ganon ang reaction? That's the gracious reaction. God gives His grace freely to all. To all? Yes, to all. Kasama ka, kasama rin ako. A is for accepting God's grace. Tanggapin mo yun. Walang conditions attached? Wala. Tanggapin mo lang yung grace ng Panginoon. That also entails that we must reject the guilt, we must reject the law that requires atonement. Kasi ang sinasabi ng guilt, ang sinasabi ng law of atonement, kailangan may gawin ka to deserve the love of God. Hindi nga siya ganun. Ephesians 2:8-10, for it is by grace that you have been saved through faith. Through faith. Maniwala ka lang. Kasi by grace yan Through faith. And this is not from yourselves. It's not from yourselves. Anong sabi? It is a gift from God. Not by works, inulit pa niya, so that no one can boast. Walang makakapagmalaki, walang makakapag-brag na deserve ko to. I worked for this. Ang bait-bait ko kasi. Hindi. Minahal ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Grace nga God loves and accepts us because of who God is. Bakit ang bait-bait ng Diyos? Ganon siya. Nature niya yon. Unang 1:4-19, Diyos ang unang umibig sa atin. Or to be more direct and personal, na una kanyang inibig. Bago pa ang lahat ng pwede mong gawin, bago pa man ang lahat ng makakaya mong gawin, kung ano man ang kaya, pero hindi pa rin sapat yun. Remember, before all that, nauna na tayong minahal ng Diyos. Nauna niya tayong mahalin. So A is for accept God's grace. Letter B stands for believe in God's goodness. God wants everyone to have a full life because God is good. We have to believe that God is good. Mabuti siya sa atin. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, I have come in order that you may have life. Life in all its fullness. Yun ang pakay talaga ng Panginoong Jesus bilang kinatawan, bilang embodiment and revelation ng Diyos. Remember? And this also entails that we have to reject the impression that God is angry, that God is vindictive. Kailangan na nating itakwil yung kaisipan, yung impression na naitanim sa atin na ang Diyos galit. Yung konting kibot, gusto kanyang parusahan. Kagabi, ang lakas-lakas ng ulan, ayan kasi hindi ka nag-pray. Bago matulog. Nag-brown out pa. O kita mo, yung ganong impression sa Diyos na konting may gawin ka, gusto kanyang parusahan, gusto kanyang paluin.
No, we have to reject that idea. Why? Because God is good. At kung may pagtatama siya, itatama niya tayo sa ikabubuti natin. Hindi sa ikasasakit natin. Kaya nga 'di ba sinasabi, I have plans for you, plans to prosper you and never to harm you. God will never intend to harm people. Kasi God is good. 1 John 4:8, God is love. God is love. So bakit siya mananakit? Love nga siya. Kung magtatama, kung magtutuwid man siya, kung may pamamalo man, so to speak, na mangyayari, yun ay patungo sa ikabubuti natin. God wants us to stay in the path of goodness and blessing. Marami allergic sa ganyang katuruan. Yung parang puro na lang blessing ang tinuturo, puro tungkol sa abundance and prosperity. Mano ba? Yun naman talaga ang gusto ng Diyos. Umunlad ang bawat isa. Sige nga, mga kapatid, magpaka-abundant pa nga kayo. Kahit ano pang sabihin nila. And you know, I would say, we can say through our studies that God wants you to live a fulfilling, a prosperous and abundant life. Gusto niya nandun tayo sa landas na mabuti para sa atin. Ayaw niya tayong naliligaw. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ayaw niya nang may naliligaw. So A is for accepting God's grace. B is for believing God's goodness. And thereon, ang C natin, commit to God's way of love. 1 John 4:7-8, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ang lahat ng umiibig ay nakakakilala sa Diyos. Hindi naman niya alam yung mga verses. Hindi niya nga alam kung sino ang kapatid ni Jesus. Kasi hindi nagbabasa ng Bible. That's not the basis. Ang sabi, whoever loves or everyone who loves has been born of God. Ang siyang umiibig, kilala niya nga ang Diyos. Kasi ang totoo, maraming mga kabisado ang verses, kabisado ang Bible. Pero ang ugali, Furthermore, verse 8, whoever does not love does not know God. Ang linaw. Kung di siya umiibig, malamang hindi niya kilala ang Diyos. Because God is love. God is love. No one has ever seen God. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. Walang nakakakita sa Diyos. Pero doon sa taong umiibig, sa isang pamayanan na nag-iibigan, nagmamahalan, sinusuportahan ng isa't isa, pinapayapa at pinapalakas nila ang isa't isa, buhay ang Diyos sa mga tao na yon. At lalo pang nabubuo, lalo pang umiigting at lumalakas yung Espiritu ng Diyos dahil yung Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng pag-ibig. Yun ang mahalaga. Sa pag-usad ng panahon, napakaraming mga doctrines, napakaraming mga church policies, mga practices na ang layo-layo na sa mga advocacy ng Panginoong Hesus. Many Christian groups have modified Jesus. Si Jesus yung inadjust nila ng inadjust para mag-fit in doon sa mga itinuturo nila. Baligtad, dapat yung church ang mag-adjust doon sa itinuturo ni Jesus. Yun ang inadjust nila ng husto to support their own doctrine. Kaya napakahalaga na manalig, napakahalaga na kumiling sa pagiging maka-Jesus. Yun ang tanong lagi, maka-Jesus ba? And when we say maka-Jesus, A, B, C? A, accept. B, C, commit to the way of Matthew 16:24. Jesus said to His followers, so counted tayo dito, if any one of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, follow me. Iwan nyo yung sarili nyong pamamaraan. Dapat si Jesus ang masunod, yun ang sinasabi niya. Huwag kayo ang masunod, si Jesus ang dapat masunod. And ang sabi ng Panginoong Hesus, follow the way of love. Accept grace.
Follow goodness, do goodness. Yun ang sinasabi niya. Iwan niyo lahat yan. Deny your own ways. Ang tunay na Kristyanismo ay nakaugat sa pagiging maka-Jesus. Yun lang at wala nang iba. Paano tatawagin Christianity kung hindi naman pala based kay Jesus? Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamayanan dito sa atin, sa ating ika-40 taon na kapatiran bilang day by day, at sa ating pagpapatuloy sa ating 3 taon dito sa ating grupo, kailangan na patuloy nating inaalam, inuunawa ang pagiging maka-Jesus. Kaya renew your strength and let's ask the Lord for more blessings. Let's ask the Lord for more provisions and further understanding and wisdom. At willing naman siya ibigay yun. Brothers and sisters, my dear friends, may the Lord bless each one of us with energy, more strength, more unity, more harmony in love, so we can further teach and share Jesusness to more people. Panghawakan na natin yan at tanggapin natin ang sama-sama sa pangalan ng Panginoong Jesus.